So para mas klaro at mas kapanipaniwala ang ating mga sinasabi, panoorin natin to mga kapobre. Panayam kay Comelec Chairman George Garcia. Here we go. Hello, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat dyan mga kapobre. August 4 na po tayo ngayon mga kapobre. So ngayong umaga, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog tayo ngayon mga kapobre. So kahapon di tayo nakapag-upload kasi nga naghihintay tayo ng mga bagong update. Pero wala pong bagong update maliban sa talagang legit na po na pipirmahan ng Pangulo ang term setting bill ngayong 12 ng Agosto at alas 2 po ng hapon ang sinabi ni Chairman George Garcia ng Comelec. So wala na po siguro tayong pagdidebatehan dyan mga kapobre. Talagang postpone na po yan at masasabi natin na maghintay na naman tayo kung ano ang magiging pasya or magiging desisyon ng Korte Suprema pag may nag-file ng petisyon doon. So para mas klaro at mas kapanipaniwala ang ating mga sinasabi, panoorin natin to mga kapobre. Panayam kay Comelec Chairman George Garcia. Here we go. Kanina lamang nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa Palasyo ng Malacanang na kung saan kinukonfirm sa atin sa 12 ng Agosto, alas 2 ng hapon, ay magkakaroon ng formal signing ceremony. Papipirmahan ng ating Pangulo ang batas na mag-reset o postpone ng barangay at SK election sa pag-fix ng termino ng barangay at SK na mula 3 taon papunta sa 4 na taon. So kung magkaganon, malamang mula ngayon parang maliwanag na sadyang hindi matutuloy ang halala natin para sa December 1. So, Chairman, pag napirmahan po yun ng Pangulo, next year na, di ba? November 2026 na yung ESK. Kung sakali po, yes, yun po ang mangyayari. Yun po yung nakalagay doon sa panukalang batas by next year na. So yun po, sabi ng Comelec Chairman, maliwanag na wala talagang magiging eleksyon ngayong December 1, 2025. Kasi nakasit na nga napirmahan ng Pangulo ang term setting bill. Magkaroon daw ng ceremonial signing sa panukalang batas na term setting bill kung saan FFX na po yung termino ng mga barangay at SK official. Taliwas doon sa dineclare na unconstitutional noong 2022 election, nagpasa ang Kongreso ng panukalang batas na i-postpone. Yun po ay postponement alone. Samantalang ito ngayon is term setting bill. So isi-set na po yung termino ng mga barangay at SK official. So, mukhang mahirapan dito si Atty. Mac Macalintal na pigilan tong pagpirma or mahirapan siyang ma-declare na unconstitutional. Kasi nga, magkaiba po. Kahit sino ang ating tatanungin, magkaiba po. Although may pagkakatulad kasi nga postponement. May twist sa postponement na to. Yun po yung term setting bill na fix na po yung termino ng mga barangay official. Pero antayin pa rin natin kasi mga abogado yan, mga matatalino yan at mga veteranong election lawyer yan. So baka makumbinsi nila or baka makumbinsi ni Atty. Mac Macalintal ang Korte Suprema na i-declare na unconstitutional.
Pero sabi ni Senator Chase Escudero, kampante sila na hindi may declare yan. Kasi nga magkaiba ang term sitting bill ngayon at nung dineclare na unconstitutional nung eleksyon dapat sa 2022. So, abang-abang tayo. Malapit na, ilang araw na lang. August 12, so 8 araw na lang at magkakaroon na ng ceremonial signing sa term sitting bill. So, ang mangyayari kasi niyan, pag magkaroon ng ceremonial signing, nandoon ang Pangulo nakaupo, tapos yung mga author, yung mga nagsusulong ng term sitting bill, nasa likod yan. Parang, kaya nga sinasabi na seremonya. So, yun lang ang ating chika ngayon, mga kapobre. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at salamat po. In-apply na po natin yung ating YouTube channel sa monetization program ng YouTube at tinintay na lang natin kung ma-approve yung ating monetization. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at na-reach na natin yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po patuloy niyong suportahan ang ating munting channel, Pobreng Mapalad Vlog. Maraming salamat muli at magandang umaga sa ating lahat. Bye-bye. God bless. I love you all.